Yun, excited. No? Di ba napag-usapan natin class, no? Before yung cancer supportive therapy. No? Importante kasi yan eh. Why spirulina will top one of the cancer ingredients? No, yung pinag-usapan natin last time, i-recap natin. Meron kaming ginagawang research ngayon, yung 6 phases. Kasi importante sa cancer kasi ma-exterminate mo kung saan siya nag-o-origin. Hindi yung existing cancer cells, di ba? Isa pag tao may na-diagnose na cancer, sabihin, ay may cancer ka na. Pero saan siya nagmumula? Kailangan yung punot dulo niya. So we have 6 phases na ginagawa. We clean the toxins, di ba? We discuss biogenic, non-biogenic. Then second, yung immune system, kailangan paatasin natin. This is where spirulina we will talk about. Then third, yung non-pathologic enterobacter na nasa silkworm, di ba? Remember? Yung serrapeptase na enzyme. Then yung fourth, yung dandelion extract na ginagawa natin to kill the cells, yung apoptosis. Then yung 5, to eliminate the cancer cells, wherein we use your turmeric or your curcumin. Then the 6th phase is your chokeberries, yun, no, yung aranya na we have, which is very high in vitamin B17, no? Okay, so we take the phase 2, which is your spirulina. Bakit spirulina is kinuha? Pag titingnan mo yung spirulina before, they have been using it, even the longest time, yung 15,000 BC pa, no? Even the Japanese has been using it, no? Ginamit nila kasi ito, spirulina, kasi they are used for feeds or food. Or ngayon kasi ginagawa nilang dietary supplement, no? Ang dietary supplement is coined by FDA, no? Ay, ibig sabihin ng dietary supplement, kung ano ang wala sa katawan mo, you can add an ingredient. So dietary supplement. Pag mga alternative doctors, yun ang inaano nila, no? Okay, bakit spirulina? Pag titingnan mo yung spirulina, Jun, di ba parang algae lang siya, no? Lumot. Pero this one type of spirulina is healthy, no? It originates from cyanobacterium, okay? The strains come from a very good non-pathologic bacterium, no? So, ibig sabihin, ginow ito because this is biological at pwede sa katawan, no? It has some good beneficial effect. Remember, ang algae kasi madali lang i-grow yan eh. Diba yung napagbanggitin natin last time, it is a closed-loop system of pag-formulate sa kanya. Culture mo, harvest mo, yung substance na maganda sa kanya, ida-dry mo, then ipuproduce mo. Okay. What is good about spirulina kasi it has several very beneficial effect. And one substance that is maganda sa kanya, yung phycocyanin. Yung phycocyanin is the one that is antioxidant. Yung pang-cancer. Yun. Okay? Siguro naririnig mo dyan yung mga anthocyanin, yung mga cyanin, di ba? Pero sa kanya, phycocyanin, because it uses up a lot of your photosynthesis, yung light from sunlight, okay? Bakit maganda ang phycocyanin? Kasi maganda siya because one, inaalis niya yung mga free radicals, okay? Ang mga free radicals kasi sa katawan, no? For your knowledge, okay, basically, nanggagaling yan is pag mataas ang gamit mo ng oxygen. Pag na-stress ka, kaya si Talia, hindi nakatulog, napuyat, na-stress, you use up oxygen. So when you have much of the oxygen that is utilized at hindi mo nako-compensate kasi hindi na babalik sa'yo, you will go into changing yung oxidative stress na sinasabi, no? Wherein the normal cells will convert to abnormal cells and you will increase your free radicals. Okay. So, okay, your phycocyanin na content ng spirulina, yun ang magtatanggal ng free radicals mo. Ngayon, sinasabi na, bakit ang ganda-ganda ng spirulina nagagamit? Diba sinasabi mo, June? Sabi there was a time na sinasabi mo, one of your patients was having problems with digestive. Kasi maganda siya kasi hindi lang siya for anti-cancer. Okay. Lahat ng mga toxin sa katawan, natitreat niya. Okay. One is yung oxidative damage. Anong ibig sabihin? Oxidative damage. Okay. That is a term wherein when you utilize a lot of oxygen in the body, hindi natin nalalaman eh.
no, nasisira yung cells natin. Pag Di ba? sobrang oxygen? Oxygen. Pag na-over-consume mo yung oxygen at hindi mo nare-replace, di ba? Very basic example, asthma. Di ba? Pwede yan. Pag wala, natitrigger ka, stress ka, na-asthma attack ka, di ba? So what will replace it immediately is a medication. They use nebulizer or mga pang-puff, di ba? Mga Ventolin. Pag wala ka nun, minsan di ba gumagaling ang pasyente when they have very good oxygenation, di ba? Hinga lang kahit na wala yung pang-puff mo. Ibig sabihin, when you have ample oxygenation, matitreat mo yun. That is what is very good of spirulina because yung processing ng oxygen is maganda. Kasi sa may asthma po, magaling to sa may asthma. Pwede siya. Pwede rin. Okay. Pero ang number 1 niya pang cancer, pang diabetes, okay, mga liver problems. Kasi one is maganda kasi ito, June, kasi yung mga toxins ng katawan natin, like, ang pinaka-importante yung sinasabi natin, yung lipid detoxification niya. Yes. Ibig sabihin, yung mga sa liver natin enzymes na hindi natutulungan ng ating liver, ng atay natin, natutulungan ng spirulina. Ibig sabihin, Doc Joseph, dumaan talaga ito sa matinding research. Yes, it has been researched on matagal na, many years ago. Ngayon kasi, kaya nabibigyan siya much of importance kasi of its cancer effect. Yung beneficial effect niya sa mga cancer patients. Pero Okay? meron akong Sige. tanong, yung sa mga cancer, do we have studies already or cases now that will support this claim? Oo. Kaya nga andun tayo kasama tayo sa yung research ng Natural Nutrition Research Science, no? Kasi we have a very wide team of researcher. Siguro yung lingkod nabigyan ng pagkakataon na mamuno. No? So, ikaw ang mismong head, ha? Yes. Wow. So I'm on top of all the researchers. Kasi ang ginagawa kasi June, kinolek lahat ang mga organic substance na makakatulong. Now, these organic substance have their own specific medical benefits. Diabetes, hypertension, mga pang anti-aging, mga immune system. Ngayon, pinagsama-sama namin kasi sila, pwede nating gawin na pwedeng makatulong at makasupo sa cancer. Okay, yan ang pinaka-importante. I think scientifically on the basis, di ba, may mga gamot tayo na inaano natin for cancer Doc, also. apart from the cancer, pwede rin ba yan sa mga bata? Like, for example, pwede nilang i-take to as supplements or vitamins Yes. for sickness prevention? Yes, oo. Kasi meron siya mga polysaccharides, may mga sugar siya, mga polyphenols, no? How early Merong can you mga take it? substance siya na pwede sa na sinasabi natin. Kaya linabel siya ng FDA as dietary supplement. Pag sinabing dietary, nakakadagdag sa Gano'ng atin. kabata yung pwedeng mag-take? Siya pwede nang mag-feed. 3 years old, pwede na po, no? Oo, pwede na. Oo. Pati So, buntis, pwede po. yeah. Oh, pati why not? buntis. Safe? This is safe, oo. Because yung strain na ginagamit mo na strain is for consumption. Meron kasi na hindi basta na culture na naayos na pwede siya. No? Maganda siyang beneficial Marami kasing benefit, no, pwede natin pag-usapan each and every benefit of it kasi maganda. Pero ang nag-highlight kasi yung phycocyanin niya, which is very very strong. Panlaban. Even na, kaya kasama siya, very important siya. But other than that, marami siguro narinig nyo, even in your healthy juices, sinasama ang spirulina. Kasi maganda yan sa digestive, sa liver functioning. At ang pinakamaganda nito, if you have large amount of medicine that is taken, kunya umiinom ka ng mga gamot, di ba may toxic effect, nephrotoxic, tinatanggal niya ito. Dr. Joseph, last na lang question ko. May mga tao po kasi talaga periodically nag-detoxify. Minsan hindi sila kumakain. Pwede bang spirulina alone? Pwede siya kasi it is being used by, there is a strain, yung sinasabi natin na ginagamit ng NASA now for food. No? So it can be used as a digestive
food kasi it has enzyme content na pwede siya. Pwede siya. Pwede. Pero siyempre, lagi natin sinasabi, June, kailangan na ma-kompleto mo pa rin yung basic nutrients mo, yung protina mo, yung carbohydrates mo, tsaka a little of your fat, no? Yung triangle, yung food chain natin. Pero spirulina per se, kung sinasabi mo yun ang gagamitin ano lang naman, mo. isang linggo, hindi siya masyadong makakakain. Puro spirulina lang, walang problema. Oh, there is no, yan may scientific Hindi basic babagsak ang research. health mo, di ba? Hindi. Oh, yun ang maganda sinasabi yan, very ko. healthy yan. Yan. So we'll Good job. probably do Part mga 3 ulit? part 3 kung gusto niyo. Part 4. Okay. Part 5. Pwede. About spirulina. Marami pwede ba? Right. Pero in-highlight lang natin na pinaka-importante Yung sa niya cancer. is yung cancer. So bukas, Doc, gagawa tayo ng something with spirulina. Ano po uli yung Ganun. Doctor, ano po uli yung research na pinamumunuan niyo? Natural nutrition science research. Yun. Yun. Pwede mag-join. Kumuha ka muna ng certificate. So, hindi, saan nababasa yung mga research niyo, Doc? Meron ba yung website para makita yung mga research Yeah, you niyo? can have. We will release our own research because we have already undergone studies and we have may clinical trial, no? Ikaw Parang may pagano na mamagitan, no? Oo nga. Yung clinical trial kasi, kailangan kasi, it should be manned by a certified doctor. Oo. Pero, Doc, Pero pwede kang sumama sa research. very good. Marami kami natutunan about spirulina at aabangan pa namin yung part 3 mong yan, Doc Joseph. Ha? Yes! Maraming salamat, Doc Joseph.